So ito po, no, pag-uusapan po natin ay tungkol sa hilo, vertigo na tinatawag, no. Alam niyo po, ako'y naniniwala na halos lahat naman yata tayo ay nakaranas na mahilo. Halimbawa, pag tayo po ay may sipon, may ubo, may trangkaso, linalagnat, bahagyang pakiramdam po natin wala tayo sa balance, no? Kung maglakad tayo, pwedeng pakiramdam nyo, umiikot yung paligid o tayo mismo ang umiikot. Pag nakainom ka, pag lasing ka, hilo din ang tawag doon, di ba? Pero pag pinag-usapan natin ng vertigo, may mas malalim pa na dahilan. Halimbawa, na-experience po natin na para magangang ulo. Pag gutom po tayo, di ba, nahihilo rin tayo. Pero hindi nyo po sinasabing may vertigo ako dahil nagugutom ako. Wala tayong ganyang kumbaga salita o description. Maaring nahihilo ako sa gutom. O kaya may kausap ka makulit, nahihilo ako sa iyo, ang kulit mo. Yung mga ganon, di ba? Nangyayari po yun. Pero pag sinabi natin vertigo, medyo may mas malalim pong dahilan ng pagkahilo. So, ang vertigo ay isang uri lang ng pagkahilo. Yung pagkahilo ay maaring mild, maaring baliwala, pwedeng hayaan lang o sandali lang. Pero pag sinabi mo may vertigo, abay, paulit-ulit na yan. Pabalik-balik at pag minalas-malas po, pwedeng panghabang buhay. So ang tanong, ano ba ibig sabihin mo na ng vertigo na salita? Yung vertigo na salita, nanggaling po sa salitang Latin na ibig sabihin vertre. Vertre. Ano ibig sabihin ng salitang vertre? To turn. Yan, to turn. Ibig sabihin yun, turn right, turn left, U-turn. Yan. So doon pa lang sa salitang vertigo, na galing sa salitang Latin na vertre, ibig sabihin yan, parang umiikot. Umiikot. So, paano malalaman kung itong hilo na to ay vertigo na talaga? Pag sinabing vertigo, try mong tumayo, pakiramdaman mo, parang umiikot yung kwarto o kaya ikaw ang umiikot. Kaya nga doon ang galing yung salitang turn Turner, di ba? Turn around, bright. Yung mga ganon, di ba? So, ang unang paghihinalaan ng doktor, pag sinabi ng pasyente na, Dok, parang umiikot yung paligid ko, parang umiikot ako, ang unang-una, ipapa-examine yung tenga. Bakit tenga? Anong kinalaman ng tenga? Kasi ang ating balanse, number 1 na may kinalaman sa tinatawag na equilibrium, balance, ay ang ating tenga. Sumunod, mata natin. So, sa madaling salita, yung dalawang yon, mata at tenga, pag may diferensya, nag-uumpisa ka na magkaroon ng daing na parang lutang, parang umiikot, ganyan. So, isa-isayin natin yan. Lahat ba ng nahihilo may vertigo? Hindi. Pero lahat na may vertigo, nahihilo. Tama yun, ha? Kasi ang vertigo ay isang uri lang ng pagkahilo or dizziness na tinatawag. Ngayon, what are the causes? So, isa-isayin ko, ha? Isa-isayin ko po ito. Medyo mahaba-habang usapan po ito, ha? So, pwedeng kumuha muna kayo ng beer. Ng beer. Kasi, pag sinabing mahabang usapan, di ba, beer ang kadalasang kasama, Lolo, ha? Huwag ka nang iinom, ha? Tigil mo na yung sigarilyo, Lolo, ha? Sobra ka na. Alam mo na kung sino ka, ha? Lolo. So, may mga tao po na nahihilo na baliwala. Meron naman nagkaroon ng vertigo, panandalian lang. Maaring 1 oras, 2 oras, mamaya wala na hindi binibigyan ng gamot. Ang number 1 na dahilan ng pagkakaroon ng vertigo ay yung tinatawag na motion sickness. Motion sickness. Di ibig sabihin nagkaroon ka ng sakit dahil sa kakagalaw. Motion Di anong magandang halimbawa? Sumakay ka ng bus, galing kang probinsya. Tapos pagdating ng Manila, hilong-hilo ka, suka ka ng suka, kaya sumakay ka ng barko. O yan, vertigo ang tawag dyan. Pero, sandali lang. Hindi kailangan gamutin. Pahinga lang, mamaya wala na. Yung iba nga, magbabad ka lang ng konting hiniwang luya. Pwede makatulong po yon. Iba, painumin mo ng tubig, pwede rin makatulong. Anong kinalaman nun? Bakit nagkaroon ng vertigo yung isang tao may motion sickness? Unang-una, hindi sanay. May ganon. Hindi sanay sumakay ng elevator. O kaya nang pumunta ka sa Baguio, medyo mataas yung altitude. Abay, parang nahihilo ko. Umuugong tenga ko. Kaya pag sumakay kayo ng aeroplano, di ba, pakiramdam nyo, merong tubig yung tenga nyo. May kinalaman kasi ang ating inner ear na balansihin. So, kaya nagkaroon ng ganun, para balansin niya, hindi pumutok kung ano man yung mga ugat doon, di ba? So, normal pala yun. Ngayon, ang nagiging problema lang natin,
ito po kung hindi na matigil-tigil yung nararamdaman yung vertigo o yung parang pag-ikot nyo o ikot ng paligid, despite nakapagpahinga ka na. So, ano ibig sabihin yan? Dapat patingnan na natin yung tenga. Yung tinatawag na Meniere's disease, isang uri po ng problema na nagbibigay po sa inyo ng ringing ng inyong pandinig. Ringing. Kaya madalas marinig ko sa mga pasyente, parang umuugong tenga ko. Parang may matining na ganon. Yung pala, may diferensya sa tenga, kaya ka nagkaroon ng vertigo. So, hindi mo gagamutin yung vertigo, patingnan mo yung tenga mo sa doktor. At ang isang uri ng problema, yung tinatawag na Meniere's disease. Ang Meniere's disease ay maaring pinagmulan po nito ay impeksyon. Nagkaroon ka ng impeksyon at hindi naman nagamot ng tama o hindi nyo ginamot, pinabayaan nyo lang, at nagkaroon ng mga damage sa inyong mga buto dyan sa tenga na may kinalaman po sa balanse ng ating katawan. So, pag sinabi natin Meniere's disease, ang pinag-uusapan natin dito, yung ating tenga. Inner ear, hindi po yung tenga panlabas, yung pinaka-loob-looban. Kaya dapat makita ng isang ENT. Maaring may kasama tong pakiramdam na naduduwal o nasusuka. May iba naman nahihilo na wala silang ganong nararamdaman. Tapos kung meron kasama pong yung sinabi kong tinnitus o tinnitus, meron kang mairinig na matining. So, ibig sabihin yan, pacheck nyo na kagad yung tenga nyo. Pangalawa, meron tinatawag na viral infection na ang tawag ay labyrinthitis. Diba? Mahirap tandaan, no? Labyrinthitis. So, wag na natin anuhin yung pangalan. Basta infection lang yan doon sa inyong tenga, doon sa loob, no? At ito ay nagbibigay po sa inyong ng pagkahilo, maaaring ng ilang oras o ilang araw, depende kung nabigyan kayo ng gamot. Pero kadalasan, itong kondisyon na ito, since viral po ito, kusang gumagaling nang hindi binibigyan ng gamot ng doktor. Kaso, napansin ko lang, pag ang isang pasyente nagpunta sa doktor at nahihilo, minsan nariresetahan agad. O hindi pala minsan, madalas. Siguro madalas, huwag na nating sabihin minsan. Madalas, mga 99% ng isang pasyenteng pumunta sa doktor na nahihilo ay binibigyan ng gamot sa hilo. Pero ang problema, kung hindi po natin na-identify yung dahilan ng pagkahilo, eh di wala akong mangyayari. Inumin yung gamot, mamaya nawala yung hilo. Pag nawala na yung gamot sa katawan nyo, pagkalipas na mga 8 oras o kaya 12 oras, wala na yung gamot, nahihilo ka na naman. Eh magugulat po kayo. May isa akong pasyente. Yung hilo niya ilang taon na. Abay, walang makitang problema. Walang makitang sakit. Walang high blood, wala pong diabetes, wala lahat. Ang problema, alam nyo kung ano? Abay, ang daming tutuli. Abay, kayo mga lolo at lola, minsan yung tutuli, yun ang isa pang dahilan ng pagkahilo. So, anong gagawin nyo? Yung iba sa inyo, kukuha ng yung posporo, di ba? Tapos, yung tinatawag na palito. Okay, yung iba, kukuha ng maliit na kutsarita. Yung kutsarita na pang tenga, o kaya cotton buds. Ngayon, ang gagawin yan, lilinisin yung tenga. Kaso ang problema, sa kakasundot ninyo, instead na lumabas po yung matigas na wax, earwax, cerumen, ang tawag doon sa medical term, cerumen. Kaya pag sinabi, lolo, meron kang cerumen, ibig sabihin nun, meron kang lugang matigas na nandyan sa loob. Eh, pag natanggal nyo lang po yun, aba, ang laking ginhawa. Lumakas ang pandinig nyo, nawala pa yung hilo nyo. And majority ng mga senior citizen, yan po ang dahilan ng pagkahilo. Nanggagaling po dun sa lugang tumigas. O, kita nyo, maisip nyo ba yon? Eh, bigyan ko na kayo ng tip. Huwag kayong gagamit po ng mga ballpen, takip ng ballpen, o kaya yung palito, o kaya yung kutsara na maliit na ginagamit sa tenga. Dahil the more na linilinis nyo, instead na mailabas nyo, minsan papasok pa yung dumi. Ang gagawin nyo lang po, patakan nyo lang ng isang patak po yung inyong tenga. Kung gusto nyo gumamit ng baby oil, kung gusto nyo mineral oil, kung gusto nyo ng virgin coconut oil, isang patak lang po dun sa tenga na medyo madumi. Hayaan mo na yung oil dyan sa loob. Hintay-hintay ka na lang, baka bukas o mamaya lumabas na lang yung dumi na yan, dahil lalambot mo na. Sa pagpatak nyo ng oil, lalambot mo na yung luga nyo. Luga ba? Tama ba? O, luga.
Oh, tapos pag lumambot yan, paglabas ng oil, sumasama na palabas yan. Ganyan lang po, huwag nyo nang gagalawin. Ako, yung iba sa inyo, laki-laki ng daliri, ginilinis yung tenga nyo ng daliri. Paano mo naman makukuha yung dumi niyan, di ba? Okay? Pero yung luga, meron ding ano yan, ha? May advantage po yan kasi tagasala ng dumi yan. So lahat tayo may luga. Yun nga lang, pag mas marami yung luga, tumitigas po yan. At pag tumigas po yan, yan ang nagbibigay sa inyo ng dagdag problema na tinatawag na vertigo. O tutuli. Yung palang tawag nyo, hindi pala luga, tutuli. Ayan. Kasi pag tutuli, baka mamaya sabihin tutuli. Pwede, tama, tutuli. Ano ba difference ng luga at saka tutuli? Hindi ko nga alam Luga. Luga yata, sa sipon yata yung luga no? Tutuli, sorry po tutuli. Baka nag-iisip yung iba. May texter sabi, tutuli daw ang tawag doon. Yung luga, saan ba ginagamit yung luga? Alam ko lugaw. Yan. Pag luga, liquid. Pag tutuli, matigas, no? Ayun, yung palang difference nun. So, una, luga muna. Tapos, nagiging tutuli. Aba, parang insekto pala yan. Nag-umpisa mo na lang yan dahan-dahan hanggang maging butterfly, no? Okay. So, ayan. Thank you dun sa nag-tip sa akin. Arnold, thank you. Yan. So, ito pa. Pwede rin po na meron kayong inadequate, ibig sabihin kakulangan ng supply ng oxygen sa brain kaya kayo nahihilo. Pwede may anemia, kaya may mga babae pag may buwan ng dalaw, di ba, nahihilo kayo dahil malakas yung menstruation nyo. Pwede naman nagkaroon ka ng sugat na dumudugo, di syempre kinapos ka rin ng dugo. Pwede may almoranas na dumudugo, may ulcer na dumudugo, nahihilo din. Pwede rin yan pag matagal, pwede humantong sa pagkakaroon ng vertigo na umiikot yung pakiramdam nyo o kaya umiikot yung paligid. Nutritional deficiency, may kilala ako, nahihilo. Yung pala, kulang lang sa vitamin B complex. Neurologic diseases, psychological stress. O biro mo, yung mga nag-aaral na tensyonado palagi. Ayan, yung mga magbo-board exam, magbabar exam. Mga nanay, tatay, na-stress din yan sa anak. Yung mga lolo, lola, na-stress sa apo. Kaya pala nagkaroon ng vertigo hindi pala solusyon, nabigyan mo ng gamot. Palayasin mo yung apong nakatira sa'yo, balikan na doon sa tatay mo, ang gulo-gulo mo. Yan. Pwede rin po na, ano pang pinakamatindi, pwedeng poor blood circulation, di maabot yung blood dun sa utak, no? At ang pinakamabigat sa lahat, kung ikaw ay tumatanda. Kasi pag tumatanda ka, yung ugat mo medyo tumitigas at kumikipot. May tinatawag na arteriosclerosis, paninigas ng ugat, na may kinalaman sa diabetes, o kaya atherosclerosis, pagkipot ng ugat dahil sa taas naman ng kolesterol. Isipin nyo naman, sa dami po ng mga problema ng senior citizen, ang pinag-uusapan pa lang natin ngayon, hilo pa lang. Paano pa yung mga alta presyon, diabetes, arthritis? Pwede rin po na nagkaroon ng vertigo ng dahilan arthritis. Aba, magtataka si Lolo. Ano naman kinalaman ng arthritis ko dyan sa hilo ko? Layo-layo, masakit sa akin, tuhod. Meron pong arthritis sa batok, ang tawag cervical spondylosis. At dahil po sa mga naiipit na nerve na may kinalaman din para sa ating balanse, yan, nahihilo ka rin. Yung pala may arthritis sa batok na may naiipit na ugat. Yan, biro mo, ang daming problema, no? So, anong gagawin? Di syempre, pumunta sa doktor, magpasangguni. Huwag ho kayong iinom lang ng mga napapanood nyo sa TV. Yan, sa hilo daw, inumin mo yan. Hindi nga nakokorek niyan yung problema hanggang hindi malaman kung ano yung dahilan ng problema. Panandalian lang yan. Parang ang isang pasyente may lagnat, binigyan mo ng paracetamol para bumaba ang lagnat. Pero bakit linagnat? Alamin natin. Kaya pala may lagnat, may tuberculosis, di bigyan natin ng gamot sa TB. Kaya pala linagnat, dahil meron palang pigsa, di gamutin natin yung pigsa. Yan ang ibig sabihin ng tamang gamutan. By the way, bago ko ituloy ang lecture ko, nagpapasalamat ako sa napakainit na pagtanggap sa akin, no, ng mga taga Naga City. Ako'y natutuwa dahil yung pag-imbita nila sa akin ay naging very fruitful. At sana po sana kung maaari yung mga shinare ko po sa inyo, i-share nyo rin sa ibang tao. Thank you sa Naga. Dahil sa Naga College Foundation, nakarating ako doon at nagbigay ako ng lecture sa kanilang mga faculties, mga students, at pati na rin po doon sa mga board of directors, pati rin sa grupo ng mga senior citizen. Nakakatuwa yung kanilang title. Biro mo, ang title nila
Kasi Elderly Week po ang nakaraan October 1 hanggang October 5. Tinawag na Elderly Week. At ako po ang naging panauhin nila, A Day with Dr. Gary C. Aba, ang sarap pakinggan pala yung gano'n, no? Parang naalala ko yung mga A Day with Sharon Cuneta. Masarap yung pakiramdam na talagang nakikinig sila at sana i-share nila yung mga natutuhan nila at yung mga biro-biro talagang ginawa ko lang maging masaya ang lecture. Maraming salamat po sa namumuno po ng Naga College Foundation. At ano na ngayon ang gagawin natin? Siyempre, pinag-uusapan na natin yung sakit. Kadalasan ang mga binibigay na gamot, yung mga gamot sa hilo, yan, may mga generic name na Meclizine, diphenhydrinate, scopolamine, at kung ano-ano pa, na. Pero lahat yan, puros temporary lang yan, kung hindi rin natin malaman kung anong pinakadahilan ng problema. So, ano yung pinaka-importanting recommendation ko for the day sa mga may vertigo? Number 1, iwasan ninyo yung biglang kilos. Nakahiga ka, biglang tayo. Nakaupo ka, biglang tayo. Dapat dahan-dahan. Take your time. Lalo na pag may edad. Because yung blood flow nyo pangit. Bigyan nyo ng sapat na panahon para ito'y mag-circulate. Number 2, huwag kumain ng maalat. Huwag kumain ng mamantika. Iwasan nyo po yan. Number 3, bawal na ang caffeine. Andyan na po yung soft drink, tsokolate, kape. Iwasan nyo. Mga fried foods. Bawal ang alak, syempre. Tapos, subukan nyo pong umupo lang at tumingin lang sa isang lugar. Halimbawa, nahihilo ka, umupo ka lang, flat yung paa mo, tumingin ka lang sa isang item, titigan mo lang ng titigan na mga ilang minuto. Siguro mga 300 minutes. Ay, hindi. Mga 1 minute, 2 minutes lang. Nakatutok ka lang focus ka lang doon. Maya-maya, mapapansin nyo, nababawasan na yung hilo. Ulitin ko, umupo ka lang, naka-flat yung paa mo, tumingin ka lang sa isang item o isang lugar. For example, meron kang bote ng soft drinks yan, tingnan mo lang, wag mo inumin, tingnan mo lang. After mga 1 minute, mapansin nyo, nabawasan na yung hilo. Kasi naibabalik mo yung balance. Kumbaga, inaasinta natin. Alam nyo ba yun, yung mga shooter, inaasinta? Ganun din po yan. Sa camera, di ba? Fino-focus nyo, ganun din. Focus ka lang. Mamaya, nabawasan na yung hilo. So, sana may na-share po ko sa inyo tungkol sa ating health seminar on air. Sa ating pagbabalik, babasahin ko na po ang isang liham na nagmula sa Tarlac City, galing kay Lolo Rudy Escoto. Aba, ito daw walang palya. Talagang nakikinig dito sa programang Gabay sa Kalusugan. Sa